beloved Boss Mike Cervera. Bagong balon ng gas o gas well sa Palawan. Nako, good news mga kababayan, good news. Ha? Good news. Meron hong nadiskubre na balon ng natural gas uli, ha? Sa inisyatibo ho at utos ni Pangulong Bongbong. Nako, oo, mangingisay na naman ng mga DDS. Di ba no? Ha? J. Peñarobia, mangingisay na naman yung mga DDS dito. Oh, Manong, ano yan? Pero nadiskubring bagong balon ng gas o gas well sa Palawan. Grabe. Sa kanyang vlog, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang Camago 3 well ay matagumpay na nahukay at sumailalim na sa testing. Anya makalilika ito ng 60 milyong standard cubic feet ng gas kada araw na mas malaki kumpara sa nadiskubring unang balon ng gas. Ayon sa Pangulo, target na ma-deliver ang gas mula sa Camago 3 well sa ika-4 na yugto ng taon. Anya, ito ay kalawang pangunahing tagumpay sa ilalim ng $893 million Malampaya Phase 4 project. Ako, grabe. Ang nadiskubring balon ay pinaniniwala ang makapagpapahaba ng produksyon ng langis ng Malampaya Oil Gas Field. Ano naman ang ibig sabihin? Kita nyo mga kababayan ko. O ano, nagawa ba ni Digong yan? Hindi si Digong puro pagdudugas lang din ang alam. Anong ginawa ho sa Malampaya 1? Di ba binenta niyan? Ngayon, mga kababayan, yung Malampaya, di ba? Binenta yan. Kanino binenta? Doon sa Incheck. Hindi man lang sila, mga kababayan, gumawa ng paraan katulad ni Pangulong Bongbong. Naghukay ng naghukay hanggang umabot na nga ng Phase 4. Kita nyo? Mga kababayan ko, at nasumpungan nila yung isang balon na eto, magandang balita dahil nakadiscover na naman sila ng natural gas. Nako, meron na tayong minang sarili. Parami na ng parami. Diba, mga kababayan? Eto, tuloy. Ito para sa inyo. It means more power, steadier power, and cheaper power. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026. And we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, mga kababayan ko? Ang tanong, sige nga, yung mga DDS dyan, ano nagawa ni Digong bukod sa pumatay ng pumatay? Kinang-inang yan, pinag-celebrate nyo pa yung birthday niyan. Si Pangulong Bongbong, kita nyo. Isipin nyo maigi. Sa sandamakmak na inutang ni Digong, wala man lang na ipakitang proyekto yon. Si Pangulong Bongbong, kahit pa lumaki yung utang, napakarami namang ginawang proyekto. Yan ang pagkatandaan nyo. Makakapal lang ang mga mukha na itong mga ito eh. Pero mga kababayan, kitang-kita naman natin merong maipagmamalaki si Pangulo. Ang dami mga kababayan, baka akala nyo. Marami! Ano pa ba? Boss Mike, yung mga nandiyan dyan, ha? Meron pa ba? Sabi nga dito mga kababayan, nasan na? Ayan Ang pakalat nila, mga kababayan ko, wala daw pumapansin kay Pangulong Bongbong. Tingnan nyo mga kababayan, ano ito? Pinagkaguluhan ho si Pangulong Bongbong ng mga kababayan natin, Alaka, tumitili sila. Tinitilaan si Pangulo. Parang nakakita ng artista. Nasing gwapo ko. Yan Ano? Hindi na magkanda umayaw, hindi na niya mapansin kung sino yung mga gustong kumamay. Ay, nako. Buti na lang ako, marami na akong litrato kay Pangulo. Tuloy. Meron pa akong napapirmahan na campaign materials ko. Pasok.
Sige, yan, picture. Oh, tingnan nyo. Grabe, no, mga kababayan. Pero yung mga DDS, sinasabi nila, wala daw pumapansin, walang pumapansin. Laging ganyong sinasabi. Kay Sara Duterte, parami na ng parami ang mga ayaw sa kanya. O, ayan, o, tingnan nyo. April 14. At Eto, maganda. Ano ang mangyayari ho sa April 14? Ano po? Ha? Di ba mga kababayan, yun nahuuli yung pagbabalik ng hearing. Ngayon, ito ho ang sinasabi ni Palsis, ni Attorney Palsis. Oh, pakinggan nyo. ano ang mangyayari sa April 14? Ito ho yung katwiran nito, parang katwiran ko rin, ano? Nasabi ko naman na sa inyo, pero maganda yung marami tayong nagsasabi. Pakinggan natin. At yan ang tunay na dahilan ba't sila nag-file ng TRO. Ayaw na ayaw nilang mag-testify or marinig si Ramil Madriaga. That is it. Nangangatog si VP Sara dyan. Nangangatog lahat ng kanyang mga kaalyado. Di ba, mga kababayan? Ano sinasabi ko sa inyo? Parehas kami na sinasabi ni Attorney Palsis, oh. Ha? Ayaw na ayaw makaharap ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. Kay Ramil Madriaga sila nangangatog. Agtigerger, tikeret na. Teo, kinala na nga ay, naapo. Agtigerger, tikeret na. Nangangatog do, sabi ni Attorney Palsis. Nangangatog daw, di ba, mga kababayan ko? Sabi ko sa inyo, parehas kami na sinasabi nito. Ano ang mangyayari sa April 14? At yan ang tunay na dahilan ba't sila nag-file ng TRO. Ayaw na ayaw nilang mag-testify or marinig si Ramil Madriaga. That is it. Nangangatog si VP Sara dyan. Ala ka, nangangatog si VP Sara. Di ba, no? Parehas. Sige, tuloy. Nangangatog lahat ng kanyang mga kaalyado. Nangangatog silang lahat, kaya talagang hirap na hirap. Hirap na hirap sila na kung ano na ang gagawin nila para hindi magkaharap si Ramil Madriaga at si Sara Duterte. Yan ang pinaka-isa sa mga smoking gun, if ever, kasi makikita mo sa affidavit niya, which gusto lang i-clarify or i-confirm ng House. Bakit i-clarify or i-confirm? Kasi nga nasa BJMP So gusto malaman ng House members for themselves, personally, Ramil Madriaga, totoo ba? May ginawa kang affidavit? Sasabihin ng mga DDS, sasabihin ng mga ano ni Sara, wala naman yan sa evidence. Meron, nandun. Nandun! Kita nyo, takot talaga sila, mga kababayan. Takot! Agtigerger, tiger na. Ka-attach na sa impeachment complaint yung affidavit ni Madriaga. The House members just want to confirm kung totoo ba na may affidavit na ganun si Madriaga from the own mouth Meron mga kababayan. Kasama yun. of Madriaga. Pero takot na takot yung si VP Sara because it is only Madriaga that can provide the missing link. What is the missing link? How the 125 million in confidential funds were spent in 11 days. Nasa affidavit niya yun. And they don't want us to hear that. Ayaw nila, di ba? Kasi tulad ng paliwanag natin kaninang umaga, ayaw talaga nila, mga kababayan, na malaman natin ang katotohanan. Takot na takot si Sara. Kasi alam nila, ulitin ko lang yung sinabi ko kaninang umaga, ano ang kinatatakot ni Sara Duterte kung wala namang tinatago, wala namang ninakaw, at kaya niyang sagutin? Di ba? Gamitin natin yung sinasabi nila nun. Sabi nila nun, kung hindi ka naman adik, huwag kang matakot sa tukhang. Gamitin natin kay Sara. Kung hindi ka, kung wala kang tinatago, Sara, kung wala kang ninakaw, kung wala kang ginawang masama, humarap ka. Diba? Ganyan lang kasimple. Diba, mga kababayan? Diba? Ang kaso, ngangay. Diba, mga kababayan ko? Paano? Magdi-dinner na ako. Boundary na yung oras natin, lagpas na 1 oras. So, paano? Kita-kita po tayo muli. Sa susunod na live natin. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Nung oras na ba? Mamaya ho, mga makaraan ng 2 oras,
magla-live uli tayo. Kita-kita na lang po tayo mamaya. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Sevilla.